Mga ka-express, may bagong balita na naman tayong aabangan at siguradong hindi ka bibitaw hanggang dulo ng video na ito. Dahil kung pinag-usapan natin ang ultimate game changer, walang ibang mas pinagagawa ang atensyon ngayon kundi si Kai Sotto. At ang tanong ng bayan, makakabalik na ba siya sa gilas para sa FIBA Asia Cup? Isang tanong na tila simpleng sagutin pero sa totoo lang, mas komplikado pa ito sa inakala natin. Kaya tara na, upuan na to dahil hindi lang update ang hatid namin ngayon, kundi isang malalim na pagsilip sa tunay na estado ni Kai. Ang reaksyon ng mga kalaban at kung paano nagiging isang dambuhalang puwersa ang gilas with or without Kai Sotto. Simulan natin sa pinakamainit na tanong, makakalaro ba si Kai sa FIBA Asia Cup? Sa ngayon ay wala pang formal na pahayag mula kay Kai o mula mismo kay Coach Tim Cone. Tahimik ang kampo ni Kai, tahimik ang gilas, tahimik ang SBP, pero mga ka-express, minsan ang pananahimik ay mas malakas pa sa salita. Sa mundo ng basketball, lalo na sa international level, ang silence ay pwedeng sinyalis na pinapainit lang ang mga balita at pinipigil muna ang excitement bago ang official announcement. Pero sa kabilang banda, pwedeng indikasyonin ito ng uncertainty. Tingnan natin ang rehab timeline ni Kai. Isang ACL injury ang iniinda niya. Sa mga athlete na dumaan sa ganitong injury, typical na recovery ay 6 months minimum. Pero depende ito sa katawan ng player, sa klase ng rehab, at kung gaano ka-agresibo ang therapy. Sa mga bumabalik in just 5 months, may iba umabot ng 1 taon at ngayon kung pagbabasihan natin ang mga reports, nasa borderline zone na tayo. Posibleng pwede na siyang maglaro pero posibleng delikado pa. Pero mga ka-express, isipin niyo to, kung may isang player na may motivation at drive na makabalik para sa bayan, yan ay si Kai Sotto. Hindi lang ito tungkol sa karera niya, ito ay tungkol sa Pilipinas at kung kahit may 1% chance siya na makalaro, siguradong pipilitin niya yon. Lalo pa ngayon na first time sana na magsasama sila sa court bilang Gilas trio ni Junmar Fajardo at AJ Edu. So imagine that frontline, Junmar Fajardo, AJ Edu at Kai Sotto. That's not just height, that's elite talent, length at basketball IQ sa isang court. At kung gaano tayo ka-excited ngayon, ganoon naman kapaning ang mga kalaban. Mga ka-express, may mga haka-haka na ang New Zealand mismo ay palihim na umaasang hindi maglalaro si Kai. Hindi ito chismis lang dahil kung babalikan natin ang mga huling laban ng Gilas kontra New Zealand, palaging dikdikan, palaging intense. Pero kung may Kai Sotto sa loob ng paint, ibang usapan na yan. Isa na siyang defensive wall na kahirap daanan, plus offensive threat na pwedeng umatake mula sa perimeter, post o kahit alley-oop. Sa totoo lang, halos lahat ng team sa Asia ay aware sa epekto ni Kai. At kung makakabalik siya, sigurado akong may mga coaches na hindi makatulog na maayos sa scouting nila. Isa siyang wildcard na pwedeng magbago ng buong tournament dynamics. Kaya kung sakaling mapakita siya sa opening ng FIBA Asia Cup, kahit wala pa siyang i-announce, makakaramdam ka ng collective panic mula sa mga kalaban. At ngayon, let's say worst case scenario, hindi makakalaro si Kai, ano ang chance ng Gilas? Well, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kahit walang Kai Sotto, malalim ang Gilas. Si AJ Edu, back to full strength, isa siyang hustler sa ilalim, rim protector at may soft touch sa mid-range. Si Japet Aguilar, kahit veteran na, athletic pa rin at may leadership presence. At syempre si Junmar Fajardo, ang Kraken, hindi lang siya scorer sa paint, kundi passer at rebounder. At tingnan natin yung composition. Coach Tim Cone is known as the big man whisperer. From his days with Barangay Ginebra hanggang sa national team, palaging may sistema siyang pabor sa mga big man. Hindi siya yung coach na palaging puro shooters,
He knows how to maximize height, length, and power. Kung may coach na pwedeng maglabas ng pangil ng lagim kahit hindi kompleto ang lineup, siya na yon. Pero syempre, iba pa rin ang may Kai Sotto. Para siyang secret weapon, hindi palaging kailangan, pero kapag inlabas, game changer. Kaya nga ang mindset ng Gilas ngayon ay preparedness. With or without him, dapat handa. Pero kung sakaling pumasok siya sa lineup sa last minute, fireworks ang abutin ng kalaban. At eto pa ang nakakaintriga. Kung sakaling makabalik si Kai, hindi lang ang New Zealand ang iikot ang strategy, pati ang China, Lebanon, Iran, lahat yan mag-a-adjust. Dahil kahit hindi pa naglaro, ang pangalan pa lang ni Kai ay enough para magbago ang scouting report. Yan ang tinatawag na player gravity. Hindi lang siya magaling, pero pinipilit niya ang kalaban na baguhin ang laro nila para lang sa kanya. At ngayon, bakit ba napaka-importante ng FIBA Asia Cup na to? Ito ang huling malaking tournament bago tuluyang bubuin ang permanent lineup for 2026 qualifiers. So, ibig sabihin, this is not just a tournament, this is an audition. Kaya kung may pagkakataon si Kai para ipakita sa buong mundo na he's ready to lead Team Pilipinas, ito yon. Hindi lang ito laban ng Gilas, kundi personal comeback na rin niya. At dito sa Express Info, alam namin kayo mga ka-Express ay kasing invested sa journey ni Kai Sotto tulad namin. Kaya hindi lang tayo basta nanonood, kasama tayo sa laban. Sa bawat balita, bawat injury update, bawat hint o teaser, tayo ang unang nag-aabang. Dahil si Kai ay hindi lang future ng Philippine basketball, isa siyang simbolo ng pag-asa at lakas ng loob. Kaya ngayong papalapit na ang FIBA Asia Cup, panalangin natin ang best case scenario na sana kahit paano ay makabalik na si Kai hindi lang para sa team, kundi para sa buong sambayanan na naniniwala sa kanya. Pero tandaan mo mga ka-Express, with or without Kai, hindi basta-basta ang Gilas. At sa ilalim ng leadership ni Coach Tim Cone, isang bagay ang sigurado, lalaban tayo. At hindi lang basta laban, kundi all out, buhos at walang atrasan. At sa bawat pagsubok na kinakaharap ng ating national team, ipinaalala natin sa buong mundo na tayong mga Pinoy, lumalaban pa rin at patuloy na lalaban. Ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Kaya abangan mo lang dahil once may official announcement na, kami ang unang magbibigay ng exclusive, detalyado at walang kupas na balita.